Serye ng pelikulang ito, open up sa pangunahing bida ng kwento. Ang pangalan niya ay Jimmy Enthusiast. Siya ay ginagampanan ni Taron Egerton. Si Jimmy ay isang football player noon sa high school. Ngunit, ang kanyang asawa ay tumatagal ng 180 degree na pagliko. Pagkatapos niyang simulan ng pagharap sa narcotics, isang araw pumunta siya sa isang supplier Rod. Dahil nasa tamang dami ang mga gamot na natanggap niya, nasaktan si Rod. Inaakusahan siya ni Jimmy na binawasan ng bilang ng droga. Well, sa 1 kilo. Hindi man lang siya magnanakaw ng gramo sa mga customer niya. Dahil ang tiwala ang pinakamahalaga sa kanya. Pumasok si Jimmy sa isang kwartong may alpombra, kung saan niya nakikita ang kaibigan niya. Banihag ng alpombra si Danny. Dahil nagnakaw siya ng droga. Sabi sa kanya ng childhood friend niya, kung kailangan niya ng pera para bayaran ang kanyang kamatayan. Galit na galit si Rogue, ilang beses niyang binaril ang kanyang mga baril. Kahit magulo si Danny, pinagkakaguluhan pa rin siya ni Jimmy at isang palitan. Binibigyan niya ng 3 kilo ng kanyang mga gamot ang Rog. Kinagabihan ay bumisita si Jimmy sa isang mamahaling restaurant. May nakasalubong siyang magandang waiter. At ipinakilala at sarili sa kanya. Ano ang mangyayari pagkatapos kong dalhin ito sa iyong imahinasyon? Kinaumagahan, nag-aalmusal si Jimmy. Nang biglang may pumasok na grupo ng DNA agent. Ang mga taong ito ay pinamumunuan ng isang babae mula sa FBI. Pangalan Lauren Macaulay. Hindi lang yung natutulog na waiter. Ngunit ang mga ahente, maghanap din ng iba't ibang ebidensya sa bahay ni Jimmy. Tulad ng ilegal na droga, mga salansan ng pera at maraming baril na puno ng mga bala. Mayroon din siyang shotgun and AK-48 rifle. Pero wala siyang permit. Ang pagtuklas ng mga armas na ito, magpapataw ng mabigat na parusa sa Jimbo. Yun ang tawag sa kanya ni Lauren. Dumating na ang Jimbo. Dahil naniniwala siya na mayroon siyang magaling na abogado. Kailangang manatili si Jimmy sa isang kulungan. Binibisita siya ng kanyang ama. Lumalabas. Ang kanyang ama ay dating hepe ng pulisya, na nagsusurf sa loob ng 23 taon. Nakausap niya ang public prosecutor na nagngangalang Balment. Dati, gustong patunayan ni Balment yon. Si Jimmy ay bahagi ng isang sindikato. Sa katotohanan, si Jimmy ay hindi bahagi ng anumang sindikato. Ngunit kung siya ay umamin ng pagkakasala, siya ay masentensyahan ng 5 taon sa bilangguan. Kung hindi dahil sa mga baril na iyon, siya ay masentensyahan lamang ng 2 taon. Sa halip, susubukan ng abogado na kumbinsihin ang hukom. Nawawalang bata lang si Jimmy. Sinabihan siya ng kanyang ama na kumilos ng maayos. Kung magaling siya, malamang pakakawalan nila siya sa loob ng 4 na taon. At ang paglilitis, inamin ni Jimmy ang lahat ng pagkakasangkot na ito sa Archonex. Inamin din niya na nagmamay-ari siya ng mga ilegal na baril. Nakaupo sa likod si Lauren ay nanunood ng paglilitis. Hinatulan ng hukom ng 10 taon. Mas mahaba ng 5 taon kaysa sa hula ng kanyang ama. Makalipas ang 7 buwan, si Jimmy ay binisita ng FBI agent at prosecutor Beaumont. Ayon sa talaan ng bilangguan, ito ay kilala na. Nagawa ni Jimmy na magkaroon ng magandang relasyon. Kasama ang mga kapwa niya preso. Kabilang ang ilan sa ang mga gangster na namuno doon. May side hustle din si Jimon doon. Nangungupahan siya ng mga porn magazine sa kanila. Ang kanyang condominar at charismatic personality. Gawin siyang kaibiganin ng sinumang kriminal. At gusto ni Lauren na bigyan siya ng isang espesyal na misyon. Dahil dito, gusto niyang ilipat siya sa isang maximum security prison. Kailangang kumuha ng impormasyon si Jimmy tungkol sa kung saan inilibing ang 14 na katawan ng Lemon. Pinatay sila ng baliw na psychopath. Sa ngayon ay isang bangkay lamang ang natagpuan ng mga pulis. Ibig sabihin, kailangang makisama ni Jimmy sa demonyo para malaman kung saan niya inilibing ang kanyang mga biktima. Kahit gaano pa kalaki ang ibibigay sa kanya. Tinanggihan ni Jimmy ang alok na ito. Ngunit sa halip na pera, iniaalok nila siya bilang kalayaan o isang buong pagpapatawad para sa kanyang sentensya. Kung makukuha niya ang impormasyon, tumanggi pa rin si Jimmy. Kahit na hindi na at sinusubukang kumbinsihin siya. Ang salarin ay isinampa at apela. At kung siya ay pinakawalan, maraming babae dyan ang susunod niyang biktima. Sa huli, sumuko na si Lauren pero iniwan niya ang mga file ng kaso sa kanya. Kaso lang may change of heart si Jimmy. Isang araw, mamayang gabi, hindi makatulog si Jimmy. Kaya,
Nagpasya siyang tingnan ng mga talaan ni Lawrence Hall. Ang hinihinalang serial killer case. Flashback mula sa 4 na taon na ang nakaraan. Ito ay ipinahayag kung paano nila nalaman ang tungkol sa serial killer case. Isang detective na nagngangalang Brian. Nakakakuha ng impormasyon mula sa punong tiktik ng Marian. Bansa. Tungkol sa pagkatuklas ng katawan ng pangalan ng isang babae. Jessica Roach. Isang mekaniko. Ipinaalam sa pulis kung nakakita siya ng isang kainahinalang lalaki na nagmamaneho sa isang kulay abong pag-iwas. Makalipas ang 11 buwan, Brian found a new lead. Turn out, a man named Larry, on a car that matched the description of the mechanic. He also had been reported thrice in harassment case. Back to Jimmy. After much consideration he decides to accept. Alok ni Agent Lawrence. Hindi sumasang-ayon ng kanyang ama. Since Springfield ay isang espesyal na bilangguan para sa baliw. At mga kriminal na barbara. Karamihan sa mga nahatulan doon ay nasentensyahan ng habang buhay. At nagbitiw sa mga selda. Sa kanilang kapalaran, nag-aalala ang kanyang ama na mabibigo ang plano ni Jimmy. Paano kung may mag-frame sa kanya? At makakakuha siya ng karagdagang pangungusap pagkatapos nito. Mas mahaba pa siguro, kahit hindi pa niya alam. Pangako ng tatay ni Jimmy. Gagawa siya ng paraan para mas mabilis siyang mapalaya. Pagpapatuloy ng kanyang investigasyon, nakakita ng tulong si Brian sa isang detective na nagngangalang Chris. Sinong nagkataong lumaki kay Larry? Sa kanyang bayan. Ayon sa kanya, gusto ni Larry na lumahok sa isang reenactment ng digmaang sibil. Kahit na maginhawa ang buhay niya sa kulungan. Naiinip pa rin si Jimmy sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Habang nakikita niya ang mga file, iniisip ni Jimmy na kunin ang alok. Pagkatapos suriin sa mga kaugnay na departamento, walang nakuhang impormasyon si Brian tungkol sa mga permit. Ipinagkaloob ng mga aktivistang reenactment ng digmaang sibil. Pero may permit. Ipinagkaloob para sa reenactment ng revolusyonaryong digmaan. Nagulat si Ryan. Pagkatapos malaman, ang araw ng reenactment ay ang parehong araw ng araw na natagpuan ang bangkay. Si Jimmy ay binisita ng kanyang madrasta, who tells him na na-stroke ang kanyang ama, which makes him very weak. Patuloy siyang nag-aalala kay Jimmy sa kulungan. Yun ang trigger ng stroke niya. Sa kanyang kasalukuyang estado, wala nang masyadong oras ang kanyang ama. Tawag ulit ni Brian kay Chris. Akala ni Chris hindi delikadong tao si Larry. Lumaki siya sa isang libingan. Ang kanyang mga magulang ay mga grave digger. Kakaiba ang kanyang pagkatao, dahil sa kanyang intelektual na kapansanan. Marami siyang binubuli noong bata pa siya. Nalaman din ni Brian kung nagsisinungaling si Larry. Umamin siya sa ibang mga investigador, na pinatay niya ang babae. Sa lungsod ng Marion, hindi siya pinaniwalaan ng mga pulis, dahil naaresto ang tunay na salarin. Nakipagkita ulit si Jimmy kay Lauren para tanggapin ang alok niya. Pero hindi agad tinanggap ang desisyon ni Jimmy. May ibang aplikante kasi si Lauren. At inaalok niya sa kanila ang parehong bagay. Isusumbong ito ni Lauren sa kanyang amo. Inutusan niya si Jimmy na pag-aralan ng file. Kaya hindi siya tumabi sa susunod na panayam. Pagdating sa lokal na istasyon ng pulisya, Brian McChris, nalaman niya yun. Si Larry ay ini-interrogate ng isa pang detective mula sa Marietta County, sa kaso ng Tricia Riattle murder. At sa wakas ay ipinakilala kay Larry, ang pinaghihinalaang serial killer. Nakikita ang kanyang hitsura. Hindi akalain ng dalawang detective na si Larry ang may kasalanan. Lihim na sinusubukan ni Brian na imbestigahan ang pagpatay kay Jessica. Pati na rin, tinanong niya si Larry kung sumali siya sa revolusyonaryong digmaan. Reenactment. Noong nakaraang tag-araw, ipinakita niya kay Larry ang isang mapa upang matulungan siyang maalala. Pero kakaiba ang kinikilos ni Larry. Ayaw niyang hawakan ang kamay ni Brian. Lalong naging curious si Brian. After Larry confessed na may Dodge van siya, ang uri ng sasakyan na nakita ng saksi sa pinangyarihan ng krimen. Kakaiba si Larry. Nakapag-drawing si Brian. Mga conclusion mula sa kanyang pag-amin. Sinabi niya sa ibang mga detective na siya off at ng arap na pumatay ng mga babae. Ang pelikula ay nagpapatuloy sa ikalawang yugto. Isang babaeng may buhok na kari ang naglalakad mag-isa. Naglakad siya sa tabi ng kotse tapos nawala siya. Siya ba si Tricia Rattler, isa sa mga biktima sa Marian? Ini-interview ni Lauren si Jimmy tungkol sa mga babaeng gusto niya. Pati yung mga tipo ng babae na ayaw niya. Tiwala si Jimmy na balang araw ay gagawin niya. Si Lauren ay
Malamang may ibang motibo si Lauren. This thing is important kasi yung taong kasama ni Jimmy. Mamaya kalahati ng isang kaibigan ay ang pumatay ng maraming babae. Kapag tinanong ni Lauren kung ano ang ayaw ni Larry sa mga babae, sabi ni Jimmy hindi niya alam. Asar na si Lauren. Bakit hindi niya pinag-aralan ng maayos ang mga file ng kaso? Balik kay Brian. Sa panahon ng interogasyon, inamin niya na madalas siyang pumatay ng mga babae sa kanyang panaginip. Sa oras na iyon, parang nahiwalay ang kaluluwa niya sa katawan niya. Alam din yan. Si Larry ay may hindi magkatulad na kambal na kapatid. Gary ang pangalan niya. Brian din ipakita sa kanya yung photo ni Jessica. Nagsimulang kumilos ng kakaiba si Larry. Ayaw niyang makita ang larawan. At gustong umuwi. Pahayag ni Larry tungkol sa kanyang mga pangarap. At ang kanyang mga tugon pagkatapos makita ang larawan. Sapat na para makita ni Brian kung may kinalaman si Larry sa pagpatay kay Jessica. Gayunpaman, ang mga detective ng estado ayaw niyang kunin niya ang kaso. Humingi ng tulong si Brian sa isang FBI agent na si Lauren. Hiniling din nila kay Prosecutor Bowman. Tulungan sila sa kasong ito. Ibig sabihin kasama na naman si Lauren. Sobrang confident ni Jimmy na pipiliin siya ng FBI.